Paano nga ba na-on hold or nagamit sa scam yung aking number sa GCash? Nagtanong kasi para aware nga daw po sila. Matatandaan nyo nga kahapon ay late kami nagsara dahil nag-ayos pa nga kami ng mga stock na paninda. 12 mahigit ay may nagpunta nga sa akin na magka-cash out daw. Sabi ko, iscan nyo na lang yung QR number dyan sa labas para makapag-cash out. Hingiin na nga lang daw yung number ko. Pinigay ko naman yung GCash number ko sa kanya para masend na nga yung pera. Bago nga mag-send ay may kausap pa siya at ka-chat. Nga ilang minuto lang naman ay nasend na nga sa akin yung pera na 5-2. At dahil syempre may reference naman, tapos pag open ko sa GCash ko ay na-receive ko naman. Binigay ko na nga yung perang pinag-cash outan. Then yung kasama nung nag-cash out ay kakilala ko nga. Humingi siya doon sa nag-cash out sa akin tapos bumili siya ng candy. After mga ilang minutes ay meron ngang tumawag sa akin na na-scam nga daw sila gamit nga po yung GCash number ko. Sabi ko nga naibigay ko na yung pera. Tapos na nga ako doon sa kanilang transaction at sabi ko sa kanya, ba't siya nagbibigay ng pera sa madaling araw tapos wala yung product na binibili nila. Syempre binigay ko yung information ko para malaman nila na hindi naman talaga ako ng scam sa kanila. At tindahan lang yung meron ako. Pero hindi ko naman ini-expect na ini-report nila yung GCash ko, kaya kinabukasan nung may nag-cash in ay naka-on hold na at hindi ko na mabuksan. Tapos tumawag ulit yung na-scam dahil pupunta nga sila or pupuntahan nila. Yung kakilala ko nakasama nung nag-claim ay chinat ko. Dahil matagal na sa message request yung kanyang message ay nag-reply ako doon. At inamin niya na nga na tropa niya naman daw iyon. O diba nadamay pa talaga yung GCash ko sa kalukuhan nila at hindi na lang sila lumayo para hindi sila makilala. Wala na akong magawa doon dahil yung GCash ko nga ay naka-on hold na. Kung malaki na yung fans ng GCash nyo ay ilipat nyo na kaagad or i-transfer sa ibang GCash number. Yung tipong hindi mo ginagamit sa iyong tindahan. Dahil kung may gumamit man sa GCash number mo ay kaunti lang yung fans na mailalak. Para kasi sa ating mga tindahan ay malaking halaga na yun pang puhunan. Magkano lang ba yung tubo ng mga paninda natin tapos ganito pa yung mangyayari. Pero aasikasuhin ko pa rin talaga na maayos nga po yung GCash ko. Hindi naman ako papayag na yung pera ko doon ay hindi ko makuha. GCash cash in cash out pa rin naman ako dahil malaking bagay din talaga yan sa tindahan. Itong binibilang ko nga ay kita ko to sa GCash dahil bayaran na naman nga po ng kuryente at tubig. Tuwing bayaran ng kuryente at tubig ay binibilang ko talaga ito dahil ito yung mga pinambabayad ko. Kaya nakaka-free din kami sa mga binabayaran namin buwan-buwan pagdating sa tubig at kuryente. Kaya lesson learned itong nangyari sa akin ko, Marites. Kaya kung may malalaki kayong pera na ginagamit nyo sa tindahan, sa GCash cash in cash out, ay ilipat nyo na yan sa ibang GCash. Para at least kung yan nga po ay magamit sa scam, hindi nga po ganun kalaki yung makukuha sa inyo kaagad. Napaka-unfair lang talaga na nagka-cash out or nagka-cash in ka lang naman sa'yo masisisi yung scam ng iba. O sa po nga yung babae, sabi niya na anxiety siya dahil may anak siya. Sabi ko nga ako wala. So hindi ko na siya kinulit at hinayaan ko na nga siya at hindi na rin talaga ako nag-reply. Gagawan ko na lang ng paraan na maayos ko nga itong aking GCash. Kahit matagalan ay okay lang. Kailangan na lang din talaga maging wais tayo bilang isang tindera. Nabilang ko na pala yung mga barya dyan at yung kinuha ko lang dyan ay 1,000. Nilagyan ko na ng pangalan Grace at 1K. Dahil magpapabili nga ako kay Jowa ngayon sa grocery na mga sesto at iba't ibang maiinom. So ayun lang muna ko, Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.